Ayun, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Woo! At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Bato de la Rosa tila pumutok sa galit at harap-harapang sinapulang Kongreso at Attorney Panelo tila nagbigay ng babala sa Kamara tungkol sa di umano'y panggigipit sa prangkisa ng SMNI. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang sumabog ang balita. SMNI News anchor na si Ka Eric Celis at Dr. Loren Badoy nakalaya na matapos makulong sa loob ng Kongreso. Ngunit patuloy pa rin ang hearing ng House Committee on Legislative Franchise prangkisa ng SMNI matapos ipag-utos ni PBA Party List Representative Attorney Mix Nograles ang isang resolusyon na suspindihin agad ng MTC ang prangkisa ng SMNI dahil sa di umano'y pangluloko at pagpapakalat ng maling balita at patungkol sa di umano'y 1.8 billion travel expenses ni Speaker Martin Romualdez at marami di umano itong nilabag sa prangkisa ng SMNI. Pero maraming nanghihinayang na mawala ang SMNI kasi nga sinasabi nila na nandiyadyaan talaga na papanood, natidinig yung mga tunay na balita kumpara sa ibang mainstream media. Kumbaga dito sa SMNI kasi, ito yung napapansin ko na talagang walang takot na sinisiwalat lahat. No? Talagang binabakbakan talaga kung sino yung dapat bakbakan. Kung sino yung mga sinasabi nilang mga tiwali dyan, ganyan. Diyan natin nalalaman kung ano yung nangyayari sa government natin. Pero ito nga, parang nga nangyayari is mawawala ang SMNI. Kaya maraming nanghihinayang din ng mga kababayan natin. Dahil syempre, bihira talaga yung mga ganito, yung mga balitaan na katulad ng SMNI na nagbibigay ng tunay na balita tungkol sa pangyayari sa gobyerno. Syempre, hindi lang naman mga katiwalian o mga ganyan, makakaliwa o ganito. Nagbabalita din naman sila ng magagandang balita dyan. Pero eto nga yung sinasabi nila na ang SMNI parang walang pinapanigan talaga. Talagang dyan mo nakikita. Dyan natin nalalaman, nagkakaroon tayo ng kaalaman dyan sa SMNI, sa mga binabalita nila. Kung sino na ang umaabuso, sumusobra, at kung sino yung maganda yung nagagawa dito sa bansa natin. At ngayon sa bagong taon, SMNI naghain ng motion to inhibit para bitawan ng NTC o National Telecommunication Commission, particular na ng kanilang commissioner na si Ella Blanca Lopez ang kanilang reklamo sa SMNI dahil para di umanong inaako na ng NTC ang lahat ang pagiging complainant at pagiging west at korte. Nanindigan rin ng abogado ng SMNI na para di umanong nadidiktahan at naiimpluwensyahan ng NTC ng House of Representatives sa pamamagitan ng resolusyon na inilabas na isinulat ni Representative Margarita Nograles. Gusto nilang magkaroon ng mabilisang aksyon ng NTC sa kanilang motion to inhibit na inihain sa korte. Samantala, Senator Bato de la Rosa hindi napigilan ang sarili na magbigay ng kanyang buong suporta sa SMNI patungkol sa pagsuspinde ng prangkisa nito at naniniwala ito na tanging SMNI lang ang totoong may malasakit sa taong bayan. Pero sa akin napanood ko yung SMNI nung panahon lalo ng eleksyon. Ang laki ng naitulong niyan sa kampanya ng Uniteam, yung SMNI.
Diba? Ang laki na naitulong kaya talaga na mayagpag ang Uniteam, lalo na si PBBM tsaka si VP Sara. Kaya may mga nag-iisip talaga na pagkatapos ng lahat, ganito na lang ang mangyayari sa SMNI. Samantalang noon, nung panahon ng eleksyon, halos tumulong sila sa ikasusulong ng Uniteam talaga. Minamanok talaga nila yan. Ayon pa sa kanya, yung SMNI, napakalaki ng naitulong, lalong-lalo na sa ating NTF-ELCAC. Talagang yan ang radio station na nakita ko na talagang fearless na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Dapat yan ay suportahan natin sa mga hidwaan nila doon sa lower house. Kung mayroon man silang nagawang pagkakamali doon sa lower house, then gawin nila ang kailangang gawin na naayon sa batas. Napakalaki. Sobrang laki ng naitulong talaga ng SMNI. Yes, pwede naman kasi, di ba? Kung nagkamali si Doc Badoy at saka si Ka Eric, no? Kasi sa kanila nagsimula yung ganyan. Is pwede naman suspindihin si Ka Eric, si Doc Badoy, pero yung buong yung programa ng SMNI, 'di ba dapat hindi madamay? Tsaka nagtanong lang din naman sila Ka Eric tsaka si Doc Badoy, no? Kaso nga lang medyo hindi siguro maganda sa pandinig yung naitanong sa kanila, lalong-lalo na tungkol sa budget, no? Lalo ko kayo sagutin talaga. Hindi kasi kung talagang yung tanong na yan is dapat talaga sinagot na lang, 'di ba? Kasi kahit hindi itanong ni Doc Badoy yan tsaka ni Ka Eric, mananatiling tanong yan sa kaisipan ng mga mamamayan. No? So talagang sila lang yung nagtanong. Isa sila sa mga nagtanong tungkol sa mga travel expenses na yan. 'Di ba? Kasi iniisip nila yung kapakanan, yung budget, ganito, kung bakit mauubos ng ganun-ganun lang, ganyan, 'di ba? Parang nasasayang lang. Syempre marami pang krisis tayong kinakaharap. So tinanong nila kung bakit ganito totoo ba yung travel expenses na ganong kalaki, ganyan, 'di ba? Kaya ngayon sa panahon parang ang hirap magtanong eh. Kaya magtatanong. Pero kung sinagot 'yun, no, sinagot na lang yung tanong nila, is naging maganda pa yung resulta eh. 'Di ba? Kumbaga kaya may tanong kailangan sagutin. Kasi kapag hindi mo sinagot, lalong-lalo na may posisyon ka sa government, ibang iisipin sa iyo ng tao. Na ayaw mong sagutin? Tapos pinakulong mo pa sila o ganito, patatanggal mo. Iba magiging feedback. Imbis na maging maganda yung magiging imahe mo sa harap ng mga tao, is papangit siya. Hindi siya gaganda. Ang magiging biktima rito is yung mga tao na ginawan mo ng ganun. Pero kung hinarap mo yun, sinagot nyo, ganto ba? Ganto lang yung nagastos namin, ganto lang ang kinuha namin, ganyan. Di wala sanang problema. At least, yung side nyo is pinaparinig nyo sa taong bayan. Kasi ngayon, pwede kayong gumawa ng ganyan, na tanggalin, ganto, kung sino man yung magtanong lang, ganyan. Pero dapat iniisip din natin yung may susunod pang eleksyon. Diba dapat mas inaalagaan ang imahe mo para mas magustuhan ka ng mga tao. Mas ipinapakita mo sa tao na humaharap ka sa kung anong mga problema o ibinabato sa iyo. Na sinasagot mo yung mga paratang sa iyo kung ano man yun. Kung inosente ka, yung matapang kang humaharap. Kasi kung patuloy na tatalikuran yan, patuloy na tatakasan o iiwasan, wala. Diba? Iba ang magiging isip sa iyo ng mga mamamayan. Pagdating dyan sa ating counter-insurgency effort, unquote, at hindi rin napigilan ni Attorney Panelo na magbigay ng kanyang pahayag na tila babala sa Kongreso dahilan sa tila pang nito sa prangkisa ng SMNI. At ayon pa sa kanya, Kamara di Representantes, tignan nyo naman ang kalakaran ng inyong mga ipinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Mukhang hindi ho makatao yan. Tama na yung binigyan nyo sila ng leksyon at idemanda nyo kung talagang merong kasalanan para malaman natin kung meron ngang kasalanan o wala. Na lang, idemanda na lang sila kung meron talaga silang kasalanan, yung may paglabag talaga silang ginawa. Sapagkat yun ay in the realm of speculation pa lamang. Ang hukuman lang ang makakapagsabi kung meron bang paglabag sa batas. At saka alam po ninyo, hindi maganda na idadamay po ninyo ang network SMNI. Huwag nyong isama yan sapagkat yan ay magmimitsa ng protesta ng maraming kababayan natin. Yun ang sinasabi ko na dapat iniingatan nila yung image nila.
No, kasi hindi porket na nasa posisyon, ang posisyon kasi may katapusan yan, may hangganan yan. 'Di ba? Hindi mananatili ka diyan ng habang buhay. Ngayon kung ginagawa niyo gusto niyo maging habang buhay, napaka-imposible. Kasi may mga proseso o batas tayong dapat sundin. Pero kung ipipilit yan, syempre nandiyan yung mga mamamayan pa rin, kontra pa din dyan. Mas marami ang tinig ng mamamayan kapag nagsama-sama. So ang dapat na pinakamahalaga dyan is yung inaalagaan nyo yung imahe nyo. No, bilang tagapaglingkod ng bayan, kailangan ipakita nyo sa tao na maayos ang ginagawa nyo at patas. Ganun yun. Para ang imahe nyo hindi nasisira. Do not want to reach that point where there will be again activism in this country. And quote, nang lumabas nga ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, saludo ako kay Senator Bato. Sana lahat ng senador kagaya ninyo may malasakit sa bayan. Ang SMNI lang ang totoong nagbabalita at handang lumaban para sa bayan. Malaking naitulong ang SMNI sa ating bansa kasi maraming nasa kaliwa na nagbalik loob ng ating pamahalaan dahil naipabot ang magandang mga mensahe ng ating pamahalaan para sa kanila. I salute SMNI at sa kanilang mga angkor. I agree ako sa observation ni Panielo. Targeting nila ang SMNI dahil dito naka-platform si PRRD. Dapat suportahan nating lahat ang SMNI dahil ito lang ang network na may malasakit at tumutulong sa ating mamamayan para sa kapayapaan at pagpuksa sa salot. Talagang ganyan ang galawan ng mga politiko. Pag hindi sumasang-ayon sa kanilang gusto, hahanapan ka ng butas at doon ka ibabagsak. Dahil alam naman natin na ang SMNI ang platform ng Duterte para isiwalat ang baho ng mga politikong ganid sa kapangyarihan. O diba, yun yung nakikita sa kanila na dahil gustong mawala ang SMNI dahil yan ang platform ni FPRRD ng mga Duterte. Diba? Yun ang nagiging isip sa kanila ngayon na dahil kay FPRRD kaya gustong mawala ang SMNI. Diba? Lalong nababawasan yung pogi points nyo ngayon yan. Diba? Dapat hindi binabawasan ng pogi points. Siyempre sayang yung ginawa mong panunungkulan, no? Tapos sa susunod na takbo mo is naku, babagsak ka. Diba? Imbis na iangat mo yung pangalan mo, imbis na alagaan mo, namamantsahan, nadudumihan. Dapat relax lang. Tayo. Basahin natin. Si Mr. PNP cracking down on content creators destabilizing the government. Manila, Philippines, after having monitored attempts by various persons to use the PNP against the government, PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. yesterday ordered a crackdown on content creators spreading disinformation on social media platforms to destabilize the Marcos administration. Nako, in what grounds po ba? 'Di ba? Sa anong paraan yung sinasabi niyong destabilizing or destabilization? Mga lads, nako-confuse na ako. Kasi ang word kasi na destabilization, no, if i-check nyo, yan po ay isang pamamaraan para pabagsakin ang gobyerno, para siraan ang gobyerno. Pero, di ba, yung magtanong, maghingi ng audit, bumatikos saan napupunta ang pera ng taong bayan, destabilization ba yan? Hindi po yan destabilization. Karapatan yan ng mga tao, karapatan yan ng mga Pilipino. Ito ang problema sa Pilipinas eh. 'Di ba? Pag election pa, nagets, pag election pa, ang dami mga ipinaglalaban. Anti-corruption, 'di ba? Malinis na gobyerno. Pero nung nanalo na, 'di ba? Wala na, nagsikampihan na sila. At ang kalabanan nila ang mga Pilipino. Sino ba ang totoong sumisira sa bayan natin? Sino ba ang totoong nagde-destabilize, no, sa bansa natin, sa bayan natin? Di ba ang mga makakaliwang grupo? Di ba ang mga NPA? Sila ang sumisira sa bansa natin. Pero yung mga ordinaryong Pilipino katulad namin na nagtatanong, humihingi ng resibo, di ba?
humihingi ng audit kung saan napupunta ang pera ng taong bayan, hindi po yan paninira. Hindi po yan paninira sa gobyerno. No, kasi karapatan talaga ng mga tao na magtanong. Lalong-lalo na syempre kung pera ng bayan ang nai-involve dyan, 'di ba? Pinaghirapan ng lahat 'yan. No, kumbaga sa mga trabaho nila, hindi nawawala yung may ikakaltas sa kanila. Tapos alam nila kung saan naman napupunta. 'Di ba? Para naman sa bansa natin, ganyan, pondo ng ganyan. Tapos syempre malalaman nila na nagagastos lang pala sa ganito. Syempre masakit 'yun kahit papaano. Ngayon kung may nagtatanong man, is karapatan 'yun ng mga mamamayan na malaman nila kung saan napupunta yung mga budget na ganyan. So ang pinakamaganda diyan is sinasagot na lang. Yung pagsagot kasi parang napakahirap na. Dapat sinasagot kasi halimbawa nag-utos ka sa anak mo o bumili ka ng ganito, binabutan mo ng 100. So bumili ka ng asukal. Tapos pagbalik niya, walang sukli. Siyempre tatanungin mo, nasaan ang sukli? Saan mo dinala ang sukli? Diba? Siyempre dapat magpapaliwanag yung anak mo kung saan niya dinala yung sukli. Hindi yung bigla mo nalang papaluin agad. Diba? Bigla yung, walang sukli, babanatan mo agad yung. Hindi, tatanungin mo, saan mo dinala yan? Siyempre, mas maganda kung sinasagot niya, pinapaliwanag niya kung saan niya dinala yung sukli. Ganun yun. Hanggang sa maintindihan mo, malay mo, ginamit niya kasi po, mami, daddy, may gusto po akong laruan na bilhin, ganito, matagal ko na pong gusto, ganyan. Siyempre, maiintindihan mo. Sabihin, anak, pambili na lang natin ng bigas. Diba? Tawag po dyan. Ang tawag dyan ay panawagan para maging responsible bawat politiko at bawat public servant sa bansa natin. So para hindi kayo, di ba, magawa ng kung ano-anong issue, be specific. Di ba, sa lahat ng mga public official, be specific. I-bandera nyo sa mga tao, di ba, magkano talaga ang mga travel expenses nyo, magkano talaga ang nagastos nyo, magkano talaga ang budget nyo, at kung saan napupunta ang pera. Be specific, kasi kung hindi kayo nagsispecific, maraming lalabas, di ba, na mga kuro-kuro, maraming magbabatiko sa inyo. At hindi kasalanan ng mga Pilipino kung magtatanong kami. Hindi kasalanan ng mga Pilipino kung magbabatikos kami. Ano yun? Di ba? Tuturuan nyo kaming magbubulag-bulagan? Tuturuan nyo kaming magbibingi-bingihan? Tinuturuan nyo kaming tumahimik? Ay, parang iba na. Diba? Instead na mag-focus kayo dun sa mga smugglers, instead mag-focus kayo para pababain ang presyo ng mga bilihin. Instead mag-focus kayo para ibsan ang kahirapan ng mga kababayan natin. Diba? Instead mag-focus kayong hulihin ang mga korap. Mag-focus kayong, di ba, pugsain, di ba? Pugsain ang mga makakaliwang grupo. Mag-focus kayo, di ba, sa peace and order, di ba, kaayusan. At mas mag-focus sana kayo, di ba, sa proteksyon ng bawat Pilipino. Wala. Ang ginagawa nyo ngayon, pinapatahimik nyo ang mga tao. Mali. Diba? Mali po yan. We have the right to express our opinion. We have the right to say. No, we have the right para punain. Diba? Ang mga, lalo na pag public officials. Hindi porket nagsasalita ang mga Pilipino ay destabilization na. Actually, maganda nga iyan kasi nakikita ko right now, pati talaga mga ordinaryong tao. Diba? Marami akong mga nakikita ngayon na nagvo-voice out, matanda, bata. Mas okay nga yan para marinig nyo ang hinanain ng tao. Para marinig nyo yung nasa ilalim. Huwag nyo patahimikin. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Pinas News Insider. Siyempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Ayan Yan nga sinasabi ni Mr. Real Talker na dapat resolbahin na lang kung ano ang problema ng ating bansa. Siyempre, ang inasahan natin nung nakaraang eleksyon ay mababago ang ating bansa. Magkakaroon ng matinding pagbabago, magiging maayos, at ang lahat ng hinaing ng mga tao ay mapapansin. Pero eto nga, nagkakaroon na ng problema na naman tayo. Sana ito ay marisolba pa at magamot pa hanggat maaga.
Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.